Magandang araw po sa inyo lahat. Isa pong trending na balita ngayon pong araw na to. Ex-President Digong o President Rodrigo Duterte ay inaresto na po sa NAIA. Mula po siya sa Hong Kong, no? Pagdating po niya ng NAIA ay inaresto na po siya ng kapulisan. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe po sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to para po malaman po natin ang kaganapan. Let's do this. Asher, ano na ang latest dyan sa NAIA? Totoo bang inaresto na ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte? Hindi na nakikita ng mga kawani ng media ang aktwal na pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Ninoy Aquino International Airport dahil gwardyado at mahigpit ang pagbabatay dito ng mga tauhan ng Philippine National Police sa loob at labas ng Terminal 3. Bandang alas 9:30 nang lumapag ng NAIA ang eroplanong sinakyan ni former President Duterte at mga kasama nito mula sa Hong Kong. Ngunit maaga pa lang ay nagtipon-tipon na rin sa terminal ang mga kawani ng PNP, kabilang ang CIDG, Department of Justice at Bureau of Immigration. Kinumpirma ni Senador Bongo na kasama sa flight ni Duterte ang anak at apo nito at si dating Executive Secretary Salvador Mejaldía. Kanina lumabas din ang legal counsel ni Duterte na si Attorney Martin Delgado III at humarap sa media. At sinabi nito na he was taken away at kinuha na ang dating Pangulo ng mga otoridad. Ayun na nga po, no, legit po. Kinuha na po ng otoridad itong si ex-President Digong Duterte. Ito na po yung sinasabi natin na syempre po marami pong kaso po itong si Digong at nahuli na po siya, swak na po siya sa banga. Alam naman po natin, no, yung mga nagawa po ni ex-President Digong, lalo na po sa EJK, at sobrang dami pong inosenteng buhay po ang nadamay mula po nung pinatupad po niyang EJK. Hindi po natin maikakaila yan at alam niyo naman din po ang takbo ng bunganga po nito ni ex-President Digong, no? Lalo na po yung latest lang po, no, yung nagkakampanya po siya doon sa kanyang mga kaalyado na sinabi niya po na pagpapatayin na lang daw po ang mga kalabang senador para po manalo daw po ang kanilang slot. Although alam po natin na talagang ganito magsalita itong si Digong ay puro biro, pero hindi po magandang biro po yan. Isa pong pagbabanta po ang kanyang binigay na statement na yun. Ayun nga po, no, ICC po ang ano nito talaga, ang talagang pinagmulan po nito, kaya po siguro siya hinuli ngayon dahil may matinding kaso po siya sa ICC. Kaya pakinggan po natin kung ano po pong kaganapan dito. Partikular na ang PNP. Magkakasamang humarap sa media sina Senador Bongo, Attorney Delgra, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Turion, dating Secretary Silvestre Bello III at aktor na si Philip Salvador. Sinabi ng mga ito na maging sila ay hindi rin nakalapit o nakapasok sa loob ng Terminal Lounge para salubungin si dating Pangulong Duterte. Kasama ni Senador Bongo ang ani doktor ni Duterte upang magsagawa ng regular na check-up sa dating Pangulo. Aroy, ayun na naman tayo eh. Check up na naman. Ay nako, yan na naman yan. Tapos magwi-wheelchair na naman yan. Di ba? Alam nyo na yung ganap sa Pilipinas eh. Pag naaresto na, lalabas na yung maraming sakit. Pero bakit sana si Bato ay maaresto rin, di ba? Miss po tayo. Kasi po, di ba, alam niyo na po, yun po yung isa sa matinding kanang kamay ng ex-President Digong. At siya po ay ang nakakaalam ng lahat. At siya rin po yung nag-execute ng EJK, di ba? At marami talaga pong nadamay na inosenteng buhay doon na hindi naman talaga ang sangkot sa droga. Real talk po yan, no? Wag po nating i-sugarcoat. Real talk lang po yan. Maraming nadamay po doon. Although marami rin naman talagang legit, no, na gumagamit ang kanilang nahuli at napatay. Pero tanging ang Diyos lang po ang dapat gumawa ng mga ganung bagay na kumitil o kumuha ng bumawi
ng buhay ng tao. Dapat po ikulong lang, di ba po? Hindi ginagawang gano'n. Kasi po meron po tayong unang-una, meron tayong karapatang pantao. Ganun po yun. Sumobra po ang EJK. Real talk lang po yan, no? Mag-comment po kayo sa baba kung kayo po ay supporter po ni ex-President Duterte. Welcome po kayo dito. At sa mga po nagbubunyi na ito po ay nahuli na po itong si ex-President Duterte, comment lang din po sa baba. Dahil libre po yan pagko-comment po sa ating comment section. Diretso po natin to. Pangulong Duterte. Kasama ni Senador Bongo ang ani doktor ni Duterte upang magsagawa ng regular na check-up sa dating Pangulo. Kaya po siya tumuloy yan. Kailangan niyang magpa-check up talaga. Regular check-up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni dating Pangulong Duterte for the last 20 years. Dito po kami, si Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami papasukin. Kaya kanina sa panayam kay Senador Bongo ay kinumpirma rin ito na nais niyang matukoy, masiguro ang kalagayang medikal at sitwasyon ni dating Pangulong Duterte dahil kahapon nga daw ay ito ay may nagrereklamo na masakit ang kanyang likod. Lumang tugtugin na yan. No, para lang makaiwas. Alam nyo na, Pilipinas. Yan na naman tayo, no. Marami nang gumawa niyan. No, kumbaga, lumang tugtugin na yan at yan talaga ang kalakalan kapag nahuhuli. Susunod yan, naka-wheelchair na yan. Pustahan tayo. 101% naka-wheelchair na yan. Aroy nako. Sa tingin nyo, tapos na po ba ang maliligayang araw nito ni ex-President Digong? Comment down below. Ella. Asher, may mga supporter ba si dating Pangulong Duterte ngayon dyan sa NAIA at hindi ba nagkaroon ng komosyon dyan? Kanina, Ella, ay dahil nga may pinagpagpapatay dito ng mga otoridad, ay nasa isang bahagi lang dito sa NAIA Terminal 3 ang mga kawani ng media. Kasama dito yung ilang mga vlogger at nang humarap nga finally itong mga grupo nila Senador Bongo kasama sina Attorney Martin Delgado III ay nagsigawan yung ilan sa kanila at sila ay nagsigawan pabor nga para dito kay dating Pangulong Duterte at paulit-ulit na sinisigaw ang Duterte at yung mga Nako, mga nagbubulag-bulagan dyan. Alam niyo yun, lalo po nung nakaraang presidential, no, yung tumatakbo itong si ex-President Digong. Ay tayo po nabudol, kahit ako po ay binoto ko po to. Real talk, no, dahil na-excite tayo sa mga sinasabi niya, yung mura-mura niya, yung kantong gagawin niya, di ba? Pero yung kinalabasan po noon at hanggang ngayon yung mga sinasabi niya, lalo po nung sinabi niya na uubusin na lang daw po yung mga kalaban sa Senado, no, para manalong slot niya. Ay, tumawa-tawa pa rin po sila, hindi po nila pinansin yun. At talagang todo pa rin ang suporta nila. Hindi po magandang biro po kasi yun, isa pong pagbabanta yun. No, hindi na po gagana yun. Kumaga kung matalino kang tao, hindi mo na pamamarisan yun. Hindi mo na hahayaan yun na sinasabi yung mga ganung bagay. Although alam natin na talagang ganun siya magsalita, pero pagbabanta pa rin po yun. Mga nakaupong senador po yun, yung karamihan doon sa mga kalaban. At talagang maling-mali na ganun po yung sinasabi. At mismong ICC po ay may kaso siya, no, sa ICC. At ito na nga po, no, malalaman po natin yan sa mga susunod na update kung ano pong kahihinatnan ng pag-aresto dito po kay ex-President Duterte. Media dito nahihirapan kanina, Ella, dahil nga sa dami nga ng mga nagpunta dito din ng mga vlogger, bukod doon sa mga mamamahayag, mga opisyal na mamamahayag, at gwardyado rin yan na mahigpit na pagagwardya ng mga kawani ng Philippine National Police. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ayun lang po, no. Abangan po natin ang update dito po sa pag-aresto
kay ex-President Digong. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe po dito sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video. Comment down below kung ikaw ba maka-Duterte o ikaw anti-Duterte o ikaw ba neutral lang. Comment down below, libre po yan, no? Ilabas nyo po sa loobin nyo yan, mag-rant po kayo dyan sa comment section at para malaman natin ang inyong saloobin. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless and peace out. Bye.